bigay ng awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Pilar. Habang wala pa po yung ating tutugtog, tatawagin ko po muna yung may isa pa pong kaarawan. Tinatawagan ko po ang kapatid nating si Maricel. Hello po, good morning po. Ang may babalik ko lang pong pasasalamat sa Ama, yung pong hindi po kami pinababayaan, buong pamilya. Ngayon po sa kaarawan ko, ibabalik ko po yung noon na siguro po kung hindi pinahintulutan ng Ama na mapunta ako dito dahil po sa karamdaman na dumating sa akin. Ang sinabi ko po noon, kung di po aalis yun, ako na lang yung aalis. Pero po sa kabutihan po ng Ama at sa kanilugdan ng ating Apo Kunching, hindi po niya pinahintulutan yun na umalis ako. Siguro po kung umalis ako, hindi ako nakakuha ng bonus na 7 taon. 7 taon na po akong nagbe-birthday dito sa Divine. Maraming salamat po sa Ama at sa kanyang kinalugdan na si Apo Kunching, sa kanyang mga alagad at mga kaps, sa buo po dito, sa mga tagasunod na katulad ko at sa mga pasyente rin katulad ko noon. Alam ko po na hanggang ngayon kasama namin kayong nananalangin sa mga may karamdaman. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Ngayon naman po ay ating tinatawagan si Tita Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Gising na gising pa po ang lahat. Ano po? Kaya, nawa po, sa tuwing na sa ating pagparito, kamti natin ang biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, yamang din lamang po na ang tema ng ang kapatid ay pasasalamat. Nais ko pong awitin ang isang pasasalamat at nawa po, sa ating lahat, namnamin po natin ang awiting ito. Ateng, para sa iyo at para sa may kaarawan, gayon din sa iyo. Kapatid kong mahal, happy birthday po. Para po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo, tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya ang dalangin ko
ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tutso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa akin. Bagaman kung minsan may dilim, may kaparihin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may bagyo. Ang buhay ko sa'yo lamang, akin itong ialay, pagkat ikaw ang siyang tunay na nagmamahal. Salamat po, aking Ama. Salamat po sa iyong anak na si Constanciang pangalan. Salamat sa iyo. Salamat po, aking Ama. Walang hanggang pasasalamat ang aking may bibigay sa iyo, Ama. Pinupuri, sinasamba kita, dakila ka, aking Ama. Wala hanggang pagmamahal ang sa
aming alay. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong napakadakila ng Ama, sapagkat mahal na mahal po niya tayo at hindi niya po tayo pinababayaan anuman po ang ating pinagdadaanan. Ganyan po napakabuti ang Ama. At sa pamamagitan po ng mahal na Apo, nadama po natin ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang kadakilaan. Kaya magpasalamat po tayo dahil may isang Apo Kunching na kanyang kinalugdan. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod naman pong magbabahagi, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Tito Lando. Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema, pasalamat. Nararapat lamang po ako na taos-pusong magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila sa nakaraang pagmimisyon sa aming barangay Santo Niño. Galak na galak po ako sapagkat hindi ko po sukat akalain na kaming mag-asawa, 10 na aking pamilya, ay maidaos ang ganung gawain, ang paghahayo ng imahin ng Divine Mercy. Minsan pang pinatunayan sa akin at sa aking mga mahal sa buhay ang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Kunching. Na kailanman ay di niya ako pababayaan. 10 ng aking mga anak hanggang sa kapuapuhan. Wala pong pagkabula ang tinura ng banal na Espiritu. At ako po taos-pusong nagpapasalamat sa ating Apo Kunching na bilang puno ng Kapatiran Divine Mercy at ganon din po sa bumubuo ng Kapatiran Divine Mercy, mga alagad, IT, mga CAPS, mga tagasunod. Maraming salamat po. Nang mayari na po ang gawain, naroon pa rin po ang galak na nananahan sa aking kalooban. Sapagkat ang inyo pong abang lingkod ay pinagbabato. At ganun din po ang Kapatiran Divine Mercy. Pinagbabato po tayo ng mga papuri at pasasalamat. Ang winika ng iba na nabuksan, kaganda pala ika ng samahan ng Kapatiran Divine Mercy. Nasaksihan po nila, habang tayo po pala nakaupo, may mga nagsisipagmasid. Napakaganda raw po ng patakaran ng Kapatiran Divine Mercy. Kung saan daw po naroon at saan pirming nakaupo hanggang sa matapos, naroon pa rin. Inyambing po ang isang gawain, mismo sa kanila na po nang galing, hindi ko na po sasambitin kung ano po ang gawain yun. Kaiba-eka sa aming gawain, magulo, maingay. Subalit habang ikang nagmimensahe ang banal na Espiritu sa katawan ng Apo, dinig na dinig namin ang mga lumalabas na mga mensahe sa ating Apo Kunching. Yan po ang pukol sa akin ng mga kabarangay kong nangabuksan. Kaya naman po ako'y galak na galak at hindi ko rin po sukat akalain na magkaroon ng ganong karaming tao. Bago po kasi magmensahe, ay bago po mag-ihayo ang Divine Mercy sa aming barangay, Santo Niño, hindi ko po malaman. Walang kwampo, wala pong abog-abog. Nag-usap po kami ng aking kabiyak ng puso.
Naiaahayo nga po ang Divine Mercy sa aming barangay. Nag-usap po kami ng aming kabiyak ng puso. Napakasarap pong maglingkod, mga kapatid. Kung kayo ng inyong kabiyak ng puso, 10 ng inyong mga anak, isa man ay walang tutol o walang kokontra, napakasarap po. Daman-dama ko po ang mga suporta ng aking mga anak. Sapagkat sa amin lang lamang ng aking kabiyak ng puso, hindi ko po alam magiging kaganapan. So balit kumilos ang ating buhay na Diyos. Yun nga po, hanggang mairaos ang gawain, ang pagmimisyon sa Barangay Santo Niño. Andun pa rin po ang gala. Sa tuwing masasalubong ko po na aking kababari o aking kabarangay nang hanangabuksan. Kapatid, ganyan po sila. Ibig sabihin lang po na yun, ayos lang. Hanggang sa aming nagpipitaga ng kapitan, handong po ang papuri sa ating mahal na Apo Conching at sa buong kapatiran ng Divine Mercy. Ang iyak pong, bagamat nakikita niyo po akong lumuluha, ito po yung hindi luha ng ano pa man, kundi luha ng kagalakan. Sapagkat kulang 9 na taon po, muli inihayo ang imahe ng Divine Mercy sa aming barangay, Santo Niño. At ako'y nananalig pa rin na hindi po yun ang una at huli ng paghahayo ng imahe ng Divine Mercy sa aming barangay, Santo Niño. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pinatunayan sa iyo ng Ama na ang tapat niyang mga lingkod ay hindi niya papabayaan. Maging ang iyong buong pamilya, sa tuwina ay kasama siya at nagkakaisa kayo. Mapalad po ang lugar ninyo sapagkat tuwirang nakagilala sa kadakilaan ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kay Mami Maris. Salamat po, Ama. Mabilisan lang yun, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa ating Ama, bawat araw na ang mga pinagdaraanan ay nahuhulagpusan sapagkat siya ay tunay Diyos na buhay na lumilingkap at kumakalinga sa bawat isa. Alam niyo po, siguro po habang nabubuhay po ako, hindi ko na puputulin pa ang magpuri sa Diyos. Amen? Na sa bawat araw, iba ang plano niya, perpekto ang plano niya. Although dumadaan po tayo sa masikip na daan, sikapin po natin na yung masikip na yun ay ating mahulagpusan sapagkat may naghihintay upang tayo ay lingapin ng ating Panginoon. At sabi ko nga sa ating Panginoon, purihin siya, dakilain siya, sapagkat ang pasasalamat na salita ay hindi sapat, kundi para po sa akin, magiging isang napakagandang panuntunan ng buhay na yung pasasalamat na yan ay may kasamang gawa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano po sa English yung pasasalamat? Thanksgiving. Ano po? Thanksgiving. So, ibig sabihin, hindi mo maaaring putulin sa'yo lang kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Kundi ibahagi mo upang lahat ay makaabot na ang Diyos ay buhay at siya'y pasalamatan ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala akong mapagsidla ng galak na sabi nga, purihin dakilaan ng ating Panginoon, una sa lakas, sa kapuspusan ng kanyang espiritu, na sa isang katauhan ay
gumagawa ang 10 tao. Amen po ba yun? Pwede pong gawin ng 10 tao yung ginagawa ng isang pagkatao. Amen? Gusto ko lang pong himayin upang magkaroon po ng kaukulan yung makita yung paraan ng ating Panginoon, paano siya kumilos. Bilang isang kapatid na Marisa po ay nagsusumakit hanggang sa mga oras na ito yung nagsusumikap na tumupad sa ating Panginoon. Pagmulat ng mata, pasasalamat sa Ama, aasikasuhin na po yung pang-araw-araw. At the same time po, may alaga nga po ako, alam po nila Mami Beth. May alaga akong bata, hinahatid ko sa school, sinusundo, at inaayos lahat. May alaga din po akong pigis, mga pig, ano po. So, ganun po ang aking routine. Namamalansya ng damit, at sigurado nagpupuyat naman po. Ngayon po, yung pag ganun po is, makikita mo na hindi na napapagal ang paa sa paglalakad. At the same time po, yung karampot po na gampanin sa taas, nagagampanan pa rin po. Mga kapatid, ito po yung, kung wala nga po ang espiritong tinanggap ko po sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, paano ko kaya ito mapapartisyon, yung isang katawan na maraming gagampanan? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tuwing nakaharap po ako sa salamin, sabi ko, Ama, kapag pangit ako at sobrang pangit, sigurado pagkatao ako. Amen po ba yun? Opo! So, balik kapag puspos ng Espiritu, kahit anong pagal mo, sigurado maganda ka. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat ayaw ng Panginoon na papulaan siya. Lingkod ka, tapos ganyan ang itsura mo. Amen? Kaya kung iingatan po natin na mapulaan ang ating Panginoon, gagawa po tayo ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? At may pagkakataon naman na napupulaan ang ating Panginoon, hindi na po yun dahil sa gawang mali. Although ang gawang mabuti, nakikita pa rin na tingnan ang mali ng mga tumitingin dahil hindi na po yung dahilan, kundi inaalihan na po sila ng demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pasasalamat at papuri sa ating Panginoon, walang humpay na pagbalik. Habang hinihimay-himay ko po ang nakaraang buhay ko, at hanggang sa kasalukuyan na, sabi nga, dumaraan man po ako sa hirap na bilang pagkatao, subalit hindi na nga po yun mabakas, sapagkat hindi mo masasambit na yun ang kaloob sa'yo ng Diyos kapag ikaw ay nahihirapan. Kundi, pinadadama lang niya na kailangan daanan mo yun upang makita at mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magtatanggal ng hirap mo. Amen po ba yun? Karamdaman, naranasan ko po yan. Kawalan, naranasan ko po yan. Pakikibaka, naranasan ko rin po yan. Lahat ng ginagawa ng taong normal, lahat po yan nararanasan ng mga alagad at mag-isang Apo Kunching. Mga kapatid, ang papuri at pasasalamat ay walang humpay kahit nasa daan, nagpapasalamat. Siyempre po, kapag alam mo na pala yung kaukulang gusto ng ating Panginoon, hindi pa pwedeng tuldukan mo lang sa pasasalamat na ikaw. Kailangan mo rin magbigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po pala. Kailangan, kahit hindi mo sambitin lagi salamat, yung tumulong ka lang sa kapwa mo upang mapalaganap ang gawa ng ating Panginoon na mabuti, ay isang paraan ng pasasalamat na hindi na malilimutan ng kapwa mo ang Diyos. Amen po ba yun? So, ang dami nyo na magpapasalamat. Kaya mga kapatid, halina po kayo. Ano yung challenge ni God? Magpasalamat ka, magbigay ka. Buhay po ba ang Diyos? Hindi pa pwedeng putol, ha? Huwag niyong putulin. Huwag natin putulin. Sapagkat matatalo lang ng ating Panginoon ang dala ng kalaban sa kapwa natin. Kung ang kabutihan ng ating Diyos, kung iilan man tayo, ay ginagawa po natin na totoo. At yun po yung isang pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Masarap kapiling ang banal na Espiritu. Hindi man natin nahahawakan, hindi man natin nasisilayan, subalit kung siya po yung mananahan sa puso natin tinataglay, hindi na muna mapuputol ang pasasalamat sa Ama. Kahit sabihin pa, nung kang sabihin pa na halos hindi ka na makapasok sa papasukan mo, subalit may Diyos na inaasahan ka, pasasalamat pa rin. At alam niyo po ba, yung mga pagdalisay na yan, karamdaman, kawalan, kabiguan, okay lang, magpasalamat pa rin po sa Diyos. Sapagkat doon sa mga kaganapan na yan na pahintulot niya, pahintulot lang po yan, hindi siya nagbigay. Kaya po, pinahihintulot yan upang magamit po natin yung kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob po niya sa atin. Ano po yun? Yung liwanag po ng banal na Espiritu, kung hanggang saan ang tibay natin na manalig sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po,
ang papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko po sa ating Ama. Sa lahat-lahat, walang kapantay na salita, kundi nawa ay tulungan po niya ako na sa pamamagitan ng pasasalamat ay magawa ko rin po yung karampot na gusto niya para sa aking buhay. At nawa rin po, hindi lang po kami bilang mga lingkod, maging kayo po. Ang pasasalamat po sa ating Panginoon ay wag nating tatalikdan, wag nating lilimutin sapagkat wala nang ibang pwedeng kakampi na matibay kundi siya lamang. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Nawa po ang mga sinabi ni Mami Maris ay magbigay sa inyo ng kaisipan na mag-iwan ng matutunan kung ano po ang maibabalik na pasasalamat sa Ama. Sa gabi nga po niya, hindi lang po sa salita, samahan po natin ang gawa. Buhay po ba, Diyos? Ang susunod naman po mag-aalay sa atin ng awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ni Nanay Merna. Salamat po, Ama. Salamat, anak. At salamat sa inyong lahat. Muli po, kung paano narinig natin ang pahayag ng ating mga kapatid, lalo na po ang pahayag ni Mother, pasasalamat na may gawa. Kaya po, para sa ating lahat, pasalamatan natin ang Panginoon. At naman din lamang ang temang ibinigay ng ating kapatid mula sa Ama ay pasasalamat. Nais ko rin pong umawit ng pasasalamat na awitin. Sabi nga po, gayon din naman yun, ano po, kahit maulit yung inawit ng kapatid subalit maraming kaparaanan ng Ama sa awitin. Ano po? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus, para sa aming magkakapatid na patuloy mong inaakay sa dakong ito. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyan lakas kung may tukso ang buhay ko ay tangan mo. Bukas ang puso ko sa'yo, ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo.
aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa gabay at patnubay mo. Salamat sa kadakilaan mo. Oh, Ama ko, kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na, bigyan lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Nanay. Tunay nga pong pag ating binuksan ang puso at pinapasok natin ang Panginoon, tunay pong ating mararamdaman ang kanyang presensya. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Mami Beth. Salamat po aming Panginoon sa araw na ito na muli nandito tayo. Pasalamatan niyo ang Diyos dahil sa pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Walang sawa siya, walang kapaguran siyang inaakay kayo sa bawat araw sapagkat ang nais niya ay lumago ang pananampalataya natin sa Kanya at pagtiwalaan natin na siya ay Diyos na buhay, na tanging siya lamang ang may magagawa sa buhay ng bawat anak niya. Amen. Kaya ano man po yung daladala ninyo sa araw na ito, nalulumbay ba kayo dahil may mga problema kayo? Nalulumbay kayo dahil may karamdaman kayo?
Nalulumbay kayo dahil sa mga napakarami mga negatibong mga pangyayari sa buhay ninyo? Wag po. Isipin po natin na sa bawat kaganapan, mayroong dahilan ng Panginoon na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Kung hindi ka nagkasakit, nandito ka ba? Kung hindi lumaboy mata mo, nandito ka ba? Kung hindi may bukol ka, nandito ka ba? Nandito ka sa araw na ito, sa pag-aakay ng Ama, pasalamatan mo, nagkasakit ka. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung hindi natin kilala ang Ama, negatibo lahat ang tingin natin dyan. Sabihin natin, God, bakit ako ang binigyan mo ng ganitong karamdaman? Alam mo namang ako lang ang kumikita para sa pamilya ko. God, bakit ganito? Naghahanap buhay naman ako, kulang at kulang pa rin. Sumbat ang tinatanggap ng ating Panginoon. Nakakahiya sa Kanya. Sa kabila ng lakas na binibigay sa iyo para kumita ka, kulang man ito at sobra, magpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Alam niyo po, pag na-develop sa atin yung ugali na laging nagpapasalamat, lahat po ng mga balakid sa buhay natin, isa-isa po niyang tatanggaling lahat yan upang higit tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen? Ako po, napakarami ko pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una na nga po, yung pag-akay niya sa akin sa banal na lugar na ito, sapagkat kung hindi, mananatili ako sa mga bulokong ugali. Ugaling mapagmataas, ugaling ayaw magpatawad, ugaling manghusga, ugaling walang kakontentuhan sa buhay. Kung ganito po yung mga ugali ko at noong mga panahon na yun, binawian na ako ng buhay, saan kaya ako makakarating? Doon, sa kumukulong langis, sa impyerno. Sapagkat ang dami kong mga pag-uugali na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya salamat, naakay niya ako sa banal na lugar na ito at nagkaroon ng total pihit yung takbo ng buhay ko. Pero napakabait niya. Bago po niya ako inakay sa banal na lugar na ito, inayos niya muna lahat-lahat sa buhay ko. Sapagkat kung meron pong magiging sagabal na maglilingkod ka, meron kang marami kang kakapusan sa buhay, makakaapekto po ito sa inyong paglilingkod. Makakadagdag sa kaguluhan ng isip. Subalit sadyang napakabait ng Panginoon. Papuri at pasasalamat sa Kanya, inayos niya muna ang magulong buhay, inayos niya muna ang palikulikong buhay, para kung dumating yung takda na halika na, ako naman ang paglingkuran mo, magiging smooth yung paglilingkod mo sa Kanya. Tama po yung sinabi ni kapatid na Lando. Narinig ko po itong madalas sa Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching, madalas po niyan sinasabi na, walang masasayang sa pagkilala natin at paglilingkod sa Panginoon. Ang pangako po niya, pagpapalain ko hanggang kaapu-apuhan mo. Amen? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Yung pong matagal nang nagpaparit-parito dito, na naging tapat ang pananampalataya sa Panginoon, may tanong po ako sa inyo, nararamdaman niyo na ba yung pangako ng Panginoon? Na hindi niya pababayaan ang sino man sa pamilya mo, hanggang kaapu-apuhan mo, mararamdaman niyo po yun, matatamo niyo po yun, sapagkat ang Panginoon, hindi po siya parang tao kung mangako, nangangako, napapako. Ngayon, oo, bukas hindi. Ang Panginoon po, pag tinuran sa inyo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, maging yung mga alagad na nagbebendisyon, na pinagtiwalaan ng gakatiting na talino mula sa ating Panginoon. Pag sinabi po sa inyo, wag na kayong mag-alinlangan, angkin ninyo ng 100%, lahat po na yon magaganap sa inyo. Basta mayroong katapatan ang inyong puso at kaisipan. Alam niyo po, isa po yun sa pinagpapasalamat ko. Nang akayin niya ako, kumbaga po sa daan, wala na pong mga tinik, wala nang bato-bato, kaya nakapag-diretso po ako ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa Kanya. At kaakibat ng aking paglilingkod, napakarami po niyang binago sa aking pagkatao. Ganun po kasi si God Alam po niya kung ano yung pangit na ugali mo. Alam na alam, walang malilihim. Sino po yung nagsimba kagabi? Ang ganda po ng homily ni Father. Ang sabi po ni Father, ibang maghatol ang tao.
Ang tao, pag naghatol, ang tinitingnan, yung panlabas na kaanyuan. Ang tinitingnan, yung ginagawa ng kapwa. Kaya kung maghatol daw ang tao, napakabilis. May conclusion agad sa narinig. May conclusion agad sa nakita. Pero sabi niya, si God daw po, napakatagal daw bago bigyan ng kahatulan ang kanyang mga anak. Bakit daw matagal? Kasi daw, binibigyan pa daw ng napakaraming pagkakataon upang yung anak niya ay magbago. Tayo nga po, kabaligtaran tayo. Ano po? Tayo mga tao, naku, iba talaga eh. Iba po talaga ang tao, napakadali. Bakit po gano'n? Nakita nyo lang si Peter at si Mary ay magkasama, dumami na agad yung isip mo, ay siguro mag-ano yun. Ganun po tayong kabilis pumatol na ayaw po ng Panginoon. Kumisan nga po, kasi dumating din po sa punto ng buhay ko na nahatulan ka. Sa kabila ng ginagawa mo, may humahatol sa'yo na ang tinitingnan lang yung gawa mo, ang pinapakinggan lang yung salita mo, pero hindi naman nila alam kung ano yung nasa puso ko. Alam niyo po, nararamdaman po yan. Alam ko po, hindi lang po ako ang naging biktima ng ganun. Maaring kayo ay nabiktima rin ng ganung pangyayari. Alam niyo po, isang bagay lang po ang natutunan ko. Huwag po kayong papatol. Kahit na anong panghusga ang gawin sa inyo, huwag kayong papatol. At pag ito'y napagtagumpayan nyo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Yung pangit na ugali nyo, binago na niya. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kasi nga po ako sa dati kong buhay hindi po ako basta-basta, masasaling. Hindi basta-basta. Sigurado po, pag may ginawa sa akin, sigurado po, re-resback ako. At ang ipararamdam ko sa iyo, masigit pa dun sa ginawa mo sa akin. Papurit pa sa salamat sa Ama. Tinanggal na po yan. Alam niyo po, ipinalit sa akin ni God. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Kanya. Kahit na po ano yung marinig ko. Kahit na anong tiris ang gawin sa akin na parang kuto, hindi po ako kumikibo. Alam po nila, Mother, yan. Maraming dumaan sa buhay ko. Pero hindi ako nag-rest back. Tumahimik lang po ako. At nang dahil po sa pananahimik ko, hindi lang po maihiyaw sa akin ni God sa tenga ko, Elizabeth, congratulations, nagtagumpay ka. Pero ako po, dama ko po sa sarili ko na pagtatagumpayan ko na yung pangit kong ugali na hindi marunong magpatalo. Bakit po? Pagkatapos ko po mapagtagumpayan yon, papuri sa Diyos. Ang dami niyang biyayang ibinibigay sa akin. Amen? Biyaya ng kapayapaan ng kaisipan. Biyaya ng kagalakan ng kalooban na noon, nung hindi ako nakakarating, wala po sa akin yun. Kaya nga po ako nagkasakit ng migraine. Kaya nga po ako nagkasakit ng vertigo. Kasi po, ang dami kong iniisip. Yung mga hindi pa nangyayari, pinangyayari ko na. Paano po kaya kung hindi ako nakarating dito? Siguro po, gano'n na po ako. Kasi nga po ako yung tipo ng tao na masyadong advanced. Na yung hindi pa nangyayari, pinangyayari ko na. Ano ngayon ang nagiging resulta? Sumasakit ang ulo ko. Nai-stress ako. Pumapangit daw ako. Tumatanda daw ako. Yun po talaga yung epekto. Kaya, kung nais niyo po na maging maganda ang pananaw sa buhay, at yung mukha ninyo hindi laging nakasibangot, hindi laging mukhang Biyernes Santo, kundi yung aura ay nagniningning. Yung aura ay napakalinaw ng tingin sa inyong kaanyuan. Alam niyo po, tanggalin niyo po yung mga bagay na nagpapagulo sa ating kaisipan. At pag iyan po'y nawala na sa inyo, isang napakalaking biyaya na mula sa Panginoon. Sapagkat ang tao, by nature, maintindihin. Lagi nakaganyan, lagi nakaganon. Iniisip agad yung mga problema. Naku, yung kayang anak kong nasa ganiri, ano na kaya inuulam ngayon? Yung kayang anak ko, natuloy kayang ang trabaho nun 7 araw, balita ko 4 na araw na lang magtatrabaho. Uubusin na yung maghapon at magdamag, saka iisip dun sa mga anak. Ilan ang anak mo? 7, 10. Mantakin mo na araw-araw, isipin mo yung nagaganap sa anak mo. Abe, kulang yung 24 oras. Kaya pag kinabukasan, nagising ka, puro ka eye bag. Kinabukasan, pag nagising ka, nangingitim yung gilid ng mata mo. Bakit? Wala kang kapayapaan. Magulo ang isip mo.
Isa lamang ang makapagbibigay ng lahat ng ito at isang biyayang mula sa ating Panginoon na pagka natamo mo na, magpuri ka at magpasalamat sa ating Panginoon. Ganyan po ako. Sabi nga po nung lyrics nung awit Lord, there had been times when my life seemed so hard, but always somehow I passed them through. Biro mo, dati ang tingin ko sa buhay ko napakabigat. Parang hindi ko na kaya. Salamat sa Panginoon, sa pagkilala ko sa Kanya na iba ang pananaw ng buhay, lahat ng mga problema ko na yan, successfully, sa tulong ng Ama, I passed them through. Pababayaan ka ba ng Diyos? No, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Mahal ako ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Bakit? Nanaisin ng Panginoon na laging Biyernes Santo ang mukha ninyo. Ayaw ni God niyan. Ang gusto ni God, pagmulat ng mata mo, may ngiti na sa labi mo. At pag gano'n ang naging pananaw mo sa buhay mo, napakagaan na lang ng takbo ng buhay. Bakit po yung mga nagpapahayag dito sinasabi lagi na makarating ako sa banal na lugar na yon? Dito nga daw po. Dati, parang pasan ko ang problema. Bakit nang mapunta ako doon na iba? May problema ako pero parang dumadaan na lang sa hangin pag uwi ko, lalo na pagkagaling ko sa dambana. Wow! Ang gaan ng pakiramdam ko. Nararamdaman nyo ba yun? Nararamdaman nyo? Kaya kayo araw-araw nandito? Kasi gumagaan ang pagdadala ninyo sa buhay. Sinong katulong nyo? You know, si God. Hindi kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At iyan po'y pinatotohanan niya sa isang kwentong footprint in the sand. Hindi ba? Sabi nung taong namumblema, sabi niya, Diyos ko, bakit ang sabi mo? Sa bawat problema ko, kaaga-agapay kita. Bakit ngayong naglalakad ako sa buhanginan? Nag-iisa ako. Paano na lamang nag-iisa siya? Isa lamang yung pares ng footprint na nanduroon sa buhanginan. Nasaan ka, Diyos ko? Kung ako'y kasama mo, sana 2 pairs ng footprint yan. Yung footprint ko, saka yung footprint mo. Bakit iisa? Sabi nung nagtatanong sa Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Anak, isang pares lang ng paa ang nakabakas sa buhanginan. Sapagkat habang naglalakad ka, karga-karga kita. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ganon po ang ating Panginoon. Ano man yung dinadala natin sa buhay, hindi tayo pababayaan. Yan po ang dapat nating ipagpurit, ipagpasalamat. Sa lahat ng ating mga dalahin, mararamdaman natin yung presensya niya. Buhat-buhat tayo. Ayaw niyan tayo mahirapan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Bakit? Wala pa ang Diyos sa buhay mo. Sikapin po natin sa bawat isa na kilalaning ganap ang ating Panginoon. Lahat ng mga pinapahayag ng mga tumatayo dito, mararanasan nyo sa buhay ninyo. Ang bigat ng daladala nyo, paano nga ito pa kasi isang hindi nyo magandang ugali Pati krus ng iba, dinadala nyo Walang ganun. Ang sabi ni God, ang krus na ibibigay ko ay yung krus na kayang-kaya mo. At ang krus na ito ay para sa iyo. Kaya pasanin mo at katulong kita sa pagkapasan nito. Problema sa atin, pati hindi natin krus, pinapasa natin. Kaya anong nangyayari? Yung krus na dapat ay kayang-kaya natin, pinapasa nyo yung krus ng iba, kaya bumibigat tuloy yung krus nyong dala-dala. Kaya pwede natin silang bigyan ng pampalakas ng loob para madala yung krus mo. Pero hindi ko naman papasanin yung krus mo. Sabi ni God, sa'yo daw yun Ikaw ang magpasan. At pag napagtagumpayan mo ang pagpapasan, mararamdaman mo ang napakaraming hiwaga na gagawin sa'yo ng ating Panginoon. Kanya-kanyang krus, kanya-kanyang pasan. Yung krus ng kapitbahay, wag mo nang pasanin. Yung krus ng ibang tao, kaibigan, wag mo nang pasanin. Wag ka nang makipasan. Ang pasanin mo na lang yung krus mo para tahasan mong madama ang pagtulong ng Diyos sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Nawa po ang kanyang mga ipinahayag ay magdulot sa inyo ng kalakasan ng inyong mga kaluluwa.